So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, meron akong nakitang interview ng mga ulugok na vloggers. Vloggers ata yun kasi hindi pang media yung klase ng pag-interview dito kay former President Duterte. And I know na nakita nyo na din yung video na itong si Kadigungan nga po mga minamahal ay umaatras na sa salita. Gets nyo? So, alam ko na napanood nyo na yung video na sinabi ni former President Duterte na siya daw po ay mag-withdraw na. Dahil yung politika na yan ay ipapaubaya niya na sa mga bata. Yan yung sinabi niya, di ba? Ipapaubaya niya yung politika sa mga bata. Pero alam nyo, natatawa talaga ako. Kasi nung sinabi niya na yung politika ipapaubaya niya na sa mga bata, ito yung pinaka-bullshit dito. Merong balita, nung nakarang araw lang din, pinapa-atras niya si Sara. Ang sabi niya, get out sa politika. Magulo ang politika. Mamuhay ka ng mapayapa. Yan yung sabi niya kay Sara. Alam nyo, kapag nagsasalita talaga itong si former President Duterte, hindi talaga dapat natin paniwalaan. Hindi dapat tayo mahulog sa kanyang mga matatamis na mga patibong. Although, may mga instances naman talaga si Digong pag nagsasalita, ginagawa niya naman. Pero mostly mga minamahal, sige, sabihin na lang natin na sinabi niya mag-withdraw siya. Ang tanong, ginawa ba? Di ba? Oh, ginawa ba? Mas maganda yung nagsasalita siya, sabayan niya ng action. Baka malay nyo, another diversionary tactics na naman to. Another eme-eme niya na naman to. Kumbaga, may issue ngayon si Sara Duterte. Syempre, anak niya pa din yun. Ang kailangan niyang gawin, gumawa din na panibagong issue para mapunta sa kanya yung issue. Mapagtakpan niya yung issue na kinakaharap ng kanyang anak. By the way, mga minamahal, itong si Sara Duterte, medyo tumahimik Medyo tumahimik. Simula nung undas. Yeah? Nagtaka nga din ako, bakit tumahimik si Sara? Ano yung meron? Natauhan na ba? Diba? Natauhan na ba? So ngayon, ang sabi kasi ni former President Duterte, mga minamahal, mag-withdraw daw siya. Kasi yung politika is hindi na daw para sa kanya. Masyado na daw siyang matanda. Alam nyo, sino ba kasi yung putang ina nag-pursue para tumakbo kang mayor? Sino yung gagong advisor mo? Hindi ako, I'm just asking lang mga minamahal kasi hindi ka naman ata tatakbo kung hindi ka nasa influensya ng mga jijimonyong nasa paligid mo. In the first place, kung mag-withdraw ka lang din naman, although masaya, bakit ka pa tumakbo? For what reason? Yan yung nakakapagtaka dito Actually, gawain na nila yan, mga minamahal, nung tumakbo nga si Digong bilang presidente, di ba? Nag-withdraw pa siya. Madami pa silang ginawang diversionary tactics. Ang ending, December, in pala siya, 'di ba? Sa presidency. Ganon din yung ginawa ni Sara Duterte noon, nag-file bilang mayor, tapos ang ending, nag-file bilang vice president ni PBBM. So, ako, masasabi lang natin na legit yung sinasabi ni former President Duterte kung gagawin niya. So ngayon, ang nakikita ko kasi, feeling ko talaga, ipupursue niya yung pagme-mayor, tapos ang gagawin niya, pag nanalo siya, mag-withdraw siya. Doon ko nakikita yun. Hindi yung ngayon pa lang mag-withdraw. Hindi ko nakikita yun, mga minamahal. Kumbaga, ang nakikita ko talagang future scenario dito, ipupursue niya yung pagtakbo bilang mayor. And then, right after, pag manalo siya, kunyari, manalo siya, wag naman sana. Diba? Kawawa naman yung Davao. Kasi sila na yung naghahari sa politika dyan. Diba? Anyway, mga minamahal, ganito. Kapag si Digong manalo, ganito yung magiging senaryo dyan, makinig kayo. Mag-withdraw yan. Tapos ipapalit niya si Baste. Kung sakaling manalo si Baste. Kasi imposible, mga minamahal, na mag-withdraw ngayon si former President Duterte na kahit sa totoo lang din naman, may laban.
Aminado tayo dyan, may laban si Digong sa kapatid ni Migs. 'Di ba? Na Nograles din. So may laban si former President Duterte. So very impossible na atrasan niya yung laban. Ang mangyayari talaga dito, antayin niya munang manalo siya, tapos doon na siya magwi-withdraw. Yun. Kasi wala na din capacity si Digong sa politika. Sabi niya pa nga, ang tagal niya na, nag-mayor, nag-vice mayor, mayor, congressman, prosecutor. Ang dami niya nang sinabi, mga minamahal, di ba? Ang dami niya nang pinagdaan. Sabi niya, wala, ayaw ko na ng politika. Paubayan natin yun sa mga bata. Totoo nga, pinaubaya sa mga bata kasi pinatakbo mo yung anak mo eh. Halos lahat kayo nandiyan sa politika. Kayo na kamo yung nag-lead sa politika. Actually, mga minamahal, si Duterte, mayroon naman kahit papaano a little bit political will. Kahit papaano, mayroong konting political will yan. Pero yung mga anak niya, wala, hindi naman mananalo yan kung hindi dahil sa kanilang ama. Kaya, sino si Sara kung hindi dahil kay Digong? Sino si Baste kung hindi dahil kay Digong? Sino din si Pulong kung hindi dahil kay Digong? Sino si Vic Rodriguez, 'di ba? Na ngayon ay kumakapit sa politika ni Digong. Sino yung, 'di ba? Si Panelo, sino yung mga taong 'yan? Si Sal, si Robin, lalo na si Bato, lalo na si Bongo. Sino yung mga taong 'yan kung hindi dahil kay Digong? Kaya yung mga tao na 'yan sabit kay Duterte. Kapag si Duterte natigok, wala yung mga taong yan sa kangkungan niyang pupulutin. Sinasabi ko yan mga minamahal, sa kangkungan pupulutin yung mga animal na yan. Kasi hindi naman sila kilala eh. Irrelevant yung mga yan. Diba? Nanalo lang naman si Go dahil kay Digong. Nanalo si Bato dahil kay Digong. Kaya iniingatan nila yung matanda, kahit nga yung matanda mga minamahal, ang ginagawa nila eh, imbis na pakaingatan nila kasi may sakit na, di ba? Sinasama sa mga hakbang maisog rally. Di ba naman nag-iisip? Kayo yung tumitigok sa matanda eh. Tapos lagi kayo nagpapapreskon. Ini-stress nyo yung matanda, stress na nga yan eh. Diba yung pag namatay yan, kawawa din kayo. Sinasabi ko sa inyo. Di ba? Alright, so yung punto lang naman talaga dito, yung sinabi talaga ni Duterte, mga minamahal, wala yan. Huwag natin paniwalaan hanggat walang ebidensya. Kung mag-withdraw siya, tapos manalo yung Nograles, maganda. Mag-withdraw siya, tapos yung mga natirang mga mayor, yun yung maglaban-laban, maganda. Pero yung mag-withdraw siya sa salita, Diyos ko naman, hindi totoo yun. Huwag maniwala dun. Huwag maniwala dun. Malakas lang talaga yung trip nila sa buhay. Yun yung totoo dyan. Diba? Alright. So, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.